Huminto ang bus sa harap ng malaking terminal sa Cubao. Bumaba si Joanne Salazar, bitbit ang isang malaking malita at isang backpack na puno ng pag-asa at kaba. Taga Iloilo siya, isang lisensyadong nurse, pero dahil sa pangangailangan ng pamilya, tinanggap niya ang alok na maging yaya sa Maynila. Malayo man sa propesyon niya, mas malaki ang sahod, at iyon ang mahalaga sa ngayon para sa pagpapaaral ng mga kapatid at sa gamot ng kanyang nanay. Huminga siya ng malalim, pinapakiramdaman ang ingay at alinsangan ng syudad. Ibang-iba sa tahimik at preskong hangin ng probinsya nila. Hinanap ng kanyang mga mata ang sundo niya, isang driver daw na may hawak na placard na may pangalan niyang Joanne Salazar. Ilang sandali pa, natanong niya ito. Ma'am Joanne, tanong ng medyo may edad ng lalaki na nakauniporme. Opo, ako nga po, magalang niyang sagot, kasabay ng isang tipid ng ngiti. Ako po si Mang Ben, driver ng mga Alonte. Tara na po, ma'am, hinihintay na po kayo sa bahay. Tinulungan siya ni Mang Ben sa kanyang mga gamit at iginiya papunta sa isang itim at may kintab na SUV. Napanganga si Joanne sa laki at gara ng sasakyan. Habang nasa biyahe, hindi niya maiwasang mamangha sa nagtataasang mga gusali at sa bilis ng takbo ng buhay sa Maynila. Tahimik lang si Mang Ben, maliban kung may itatanong si Joanne tungkol sa mga nadadaanan nila. Huminto sila sa harap ng isang mataas na gate ng isang kilalang subdivision. Matapos magpakilala ni Mang Ben sa gwardya, pumasok sila sa loob. Namangha si Joanne sa laki at ganda ng mga bahay. Para siyang napasok sa ibang mundo. Ilang liko pa, huminto sila sa harap ng isang modernong two-story house na may malawak na hardin. Kulay puti at abo ito, na may malalaking bintanang salamin. Mukhang tahimik at malamig. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nakauniporme rin, marahil ay kasambahay. Good morning po, Ma'am Joanne. Ako po si Ate Linda. Tuloy po kayo. Pumasok si Joanne sa loob. Malinis, organisado, at mamahalin ang mga gamit, pero may kakaibang katahimikan. Para bang walang nakatira. Nasa opisina pa po si Sir Marco, sabi ni Ate Linda. Pero malapit na rin daw po siyang umuwi para mamit kayo. Yung mga bata po, nasa playroom pa. Mamaya ko na po kayo ihahatid sa kanila. Gusto niyo po muna magkape o juice? Tubig na lang po, Ate Linda. Salamat po, sabi ni Joanne, naupo sa isang magandang sofa sa sala. Hindi siya mapakali. Ilang minuto pa, narinig nila ang ugong ng sasakyan sa labas. Pumasok si Marco Alonte. Matangkad, moreno, nasa mga mid-30s siguro, maayos man amit, pero bakas sa mukha ang pagod at lungkot. Seryoso ang mukha nito nang lumapit sa kanya. You must be Joanne Salazar, sabi nito, hindi ngumingiti. Ang boses ay baritono at may autoridad. Oo po, Sir Marco. Good morning po, medyo nautal si Joanne, napatayo agad. Have a seat, sabi ni Marco, naupo sa single sofa sa tapat niya. Mang Ben told me you arrived safely. Ate Linda will show you to your room later. Your main responsibility is my children Lancy and Ligaya. They are 6 years old. Twins. Sandali itong tumahimik, tila may inaalala. They can be a handful. Their mother passed away 2 years ago. Tumango si Joanne, nakikiramay. Condolence po, sir. Thank you, tipid na sagot ni Marco. Ate Linda helps with the house chores, but I need someone focused solely on the twins. Their schedule, meals, playtime, tutoring, everything. I expect you to be patient, responsible, and firm when needed. May natanggap akong feedback sa agency na nurse ka raw? Opo, sir. Lisensyado po akong nurse. Good. That's a plus, especially with kids. Your contract states the salary and benefits. If you have questions, ask Ate Linda or me directly. Understand? Yes, sir. Naiintindihan ko po. Okay. I need to get back to my home office. Tatayo na sana si Marco nang biglang may sumigaw mula sa hagdanan. Daddy, look. Isang batang babae na may hawak na drawing ang tumatakbo pababa. Kasunod ang isang batang lalaki na may hawak namang larwang robot. Sila siguro si Ligaya at Lancy.
Magkamukha sila, parehong may bilugang mga mata at makapal na kilay tulad ng ama, pero mas buhay na buhay ang ekspresyon. Napatingin ang mga bata kay Joanne, tila ngayon lang siya napansin. Nagtago si Ligaya sa likod ng ama, habang si Lancy naman ay tinitigan si Joanne mula ulo hanggang paa. Daddy, who is she? Tanong ni Lancy, nakataas ang isang kilay, parang matanda kung umasta. Lumuhad si Marco para magpantay sila ng mga anak. Kids, this is Joanne. She will be staying with us. She will be your new yaya. Another one, ungol ni Lancy. Magtatagal ba yan, Daddy? O aalis din katulad ni Yaya Beth? Hindi nakasagot agad si Marco. Tumingin siya kay Joanne, na para bang sinasabi, Zay? Told you they're a handful. Ngumiti si Joanne sa mga bata, isang ngiting pilit pinapatatag. Hi Lancy, hi Ligaya. Ako si Yaya Joanne. Sana maging magkaibigan tayo. Tinitigan lang siya ni Ligaya mula sa likod ng ama. Si Lancy naman ay nagkibit balikat. Whatever. Can we play outside now, Daddy? Maya-maya, anak. Let Yaya Joanne settle in first, sabi ni Marco, tumayo na. Ate Linda, please show Joanne her room and then introduce her properly to the kids later. Opo, sir. Umakyat na si Marco pabalik sa kanyang opisina. Naiwan si Joanne kasama si Ate Linda at ang dalawang bata na ngayon ay nagbubulungan habang nakatingin sa kanya. Huminga ulit ng malalim si Joanne. Mukhang mas mahirap ito kaysa inaakala niya. Ito na ang simula. Kakayanin niya kaya? Para sa pamilya, kailangan niyang kayanin. Lumipas ang unang linggo ni Joanne sa bahay ng mga alonte na puno ng pagsubok. Ang kambal, sina Lancy at Ligaya, ay tila may master's degree sa pagiging pilyo at pasaway. Sa umaga, kailangang gisingin sila ng ilang beses bago bumangon. Sa almusal, magrereklamo sa pagkain kesyo ayaw ng gulay, kesyo mas gusto ang hotdog kahapon, kesyo hindi ganoon ang luto ng dati nilang yaya. Yaya Joanne, I don't like this, reklamo ni Lancy isang umaga, tinutulak palayo ang plato ng scrambled eggs na may hiniwang kamatis at sibuyas. It has weird green things. Sibuyas dahon yan, Lancy. Masarap yan at healthy, mahinahong paliwanag ni Joanne. No. It's yucky. Gusto ko ng pancake. Ako rin, segunda ni Ligaya, na kanina patahimik na pinaglalaroan ang pagkain niya. Napabuntong hininga si Joanne. Pero ito na ang breakfast natin ngayon. Bukas, pwede tayong mag-pancake. Promise. Nagkatinginan ng kambal, tapos sabay na umiling at nag-cross ng arms. Hindi sila kumain hanggang sa dumating si Ate Linda at binigyan sila ng tinapay na may palaman. Pakiramdam ni Joanne, natalo na naman siya. Si Sir Marco naman, laging abala sa trabaho. Maaga umaalis, gabi na umuuwi. Kapag nasa bahay naman, madalas ay nasa home office nito o kaya'y tahimik lang na nagbabasa sa sala. Bihira silang magkausap, at kung mag-usap man, tungkol lang sa mga bata o sa mga bilin nito. Ramdam ni Joanne ang pader na nakapalibot sa amo. Malamig, malayo, at tila laging may iniisip na malalim. Isang hapon, habang tinuturuan ni Joanne ang kambal sa kanilang assignment, biglang nagtantrum si Lancy. Ayaw nitong magsulat. I'm tired. Ayoko na, sigaw nito sabay hagis ng lapis. Lancy, konti na lang ito. Pagkatapos, pwede na tayong maglaro sa garden, pag-aamo ni Joanne. No, I want to play now. You're not the boss of me. Lancy, kausapin mo ng maayos si Yaya Joanne, saway ni Ligaya, na nakatapos na pala sa kanyang ginagawa. Shut up, Ligaya. You're always siding with her. Nagsimula ng mag-away ang dalawa. Sumasakit na ang ulo ni Joanne. Sinubukan niyang paghiwalayin sila pero nagpupumiglas si Lancy. Sakto namang bumaba si Marco mula sa opisina nito, marahil narinig ang ingay. What's going on here? Tanong ni Marco, ang boses ay mababa at seryoso. Agad tumahimik ang kambal. Nag-aaway po sila, sir. Ayaw pong tapusin ni Lancy yung assignment niya, paliwanag ni Joanne, medyo nahihiya. Tumingin si Marco kay Lancy. Son, finish your work. No playing until you're done. But daddy, no buts, Lancy. No.
Walang nagawa si Lancy kundi bumalik sa lamesa at padabog na kinuha ang lapis. Umakyat na muli si Marco sa taas, walang ibang sinabi. Naiwan si Joan na pakiramdam ay nabigo na naman sa pagdidisiplina sa mga bata. Parang kailangan pa ng interbensyon ng ama para tumino sila. Gabi-gabi, bago matulog, tinatawagan ni Joan ang kanyang nanay sa Iloilo. Nay, kamusta po kayo? Nakainom na po ba kayo ng gamot? Oo, nak. Ayos lang kami dito. Ikaw, kamusta ka dyan? Yung mga alaga mo, mababait ba? Napapabuntong hininga si Joan. Okay naman po, Nay. Medyo makulat lang po talaga yung kambal. Pero cute naman po sila. Ayaw niyang mag-alala pa ang ina. Pagpasensyahan mo na lang, nak. Mga bata pa yan. At tandaan mo, malaki ang naitutulong ng trabaho mo dyan sa atin. Opo, Nay. Alam ko po, para po sa inyo ito. Pagkatapos ng tawag, madalas ay napapaupo si Joan sa gilid ng kama niya, iniisip kung tama ba ang desisyon niyang lumayo. Miss na niya ang pamilya niya, ang simpleng buhay sa probinsya. Pero kailangan niyang magpakatatag, para sa kanila. Isang araw, naisipan ni Joan na lutuan ang mga bata ng paborito niyang merienda noong bata pa siya turon. Habang nagluluto siya sa kusina katulong si Ate Linda, naamoy ito ng kambal. Wow! What's that smell, Yaya Joan? Tanong ni Ligaya, lumapit sa kusina. Turon to, hiha. Gusto niyo tikman mamaya? Nakangiting sabi ni Joan. Nagliwanag ang mukha ng dalawa. Nang maluto, halos hindi sila mapakali sa paghihintay na lumamig ito ng kaunti. At nang matikman nila, wow! It's so yummy, sabi ni Lancy, puno ang bibig. Can you make this every day, Yaya Joan? Tanong ni Ligaya. Napangiti si Joan. Sa wakas, isang maliit na tagumpay. Kahit sa pagkain man lang, nagustuhan nila ang gawa niya. Sakto namang bumaba si Marco, siguro'y naamoy din ang niluluto. Nakita niya ang mga anak na masayang kumakain ng turon. What's this? Tanong niya, lumapit. Daddy, try this. Yaya Joan made it. It's called turon, sabi ni Ligaya. Kumuha si Marco ng isa at tinikman. Tumango-tango ito. Not bad, sabi lang niya, pero parang may bahagyang ngiti sa gilid ng labi nito bago tumalikod at bumalik sa trabaho. Maliit na bagay, pero para kay Joan, malaking bagay na iyon. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng tila walang katapusang chaos sa bahay Alonte. Baka sakali, unti-unti, mahahanap din niya ang lugar niya dito. Habang tumatagal si Joan sa bahay ng mga Alonte, unti-unti niyang nakikilala ang mga taong nakatira dito, hindi lang bilang amo at mga alaga, kundi bilang mga individual na may kanya-kanyang pinagdadaanan. Napansin niya ang mga litrato sa sala at sa study ni Marco. Mga litrato ng masayang pamilya si Marco, ang kambal noong mga sanggol pa sila, at isang magandang babae na may maamong mukha at maningning na mga mata. Siya marahil ang yumaong asawa ni Marco, ang ina ni Nancy at Ligaya. Sa mga lumang litrato, ibang Marco ang nakikita ni Joan, isang lalaking nakangiti ng malapad, masaya, at tila walang inaalala. Ibang-iba sa seryoso at malungkot na Marco na kilala niya ngayon. Minsan, nakita niya si Marco na nakatitig sa isang family picture nila, ang mga daliri ay marahang hinahaplos ang mukha ng asawa sa litrato. Hindi siya napansin nito. Dahan-daang umatras si Joan, ayaw istorbohin ang pribadong sandali ng amo. Doon niya mas naunawaan ang bigat na dinadala nito. Ang pagiging abala sa trabaho, ang pagiging mailap marahil ay paraan niya iyon para takasan ang sakit ng pagkawala. Ang kambal naman, sa kabila ng kakulaitan, ay may mga pagkakataong nagiging tahimik at malungkot din. Minsan, nahuhuli sila ni Joan na nakatingin sa litrato ng kanilang mommy. Isang gabi, hindi makatulog si Ligaya. Pumasok si Joan sa kwarto nito at nakita niya itong umiiyak ng tahimik. Ligaya, bakit ka umiiyak? Malambing na tanong ni Joan, umupo sa tabi nito sa kama. I miss mommy, bulong ni Ligaya, lalo pang sumubsob sa unan. Niyakap ni Joan ang bata. Alam ko, sweetie, normal lang na mamiss mo siya. Hinaplos niya ang likod nito. Gusto mo bang magkwento tungkol sa kanya? Tumango si Ligaya.
At nagsimula itong magkwento tungkol sa mga alaala niya kasama ang ina kung paano siya nito kinakantahan bago matulog, kung paano sila nagbi-bake ng cookies, kung paano nito pinapatawa si Daddy. Habang nagkukwento, unti-unting napapalitan ng ngiti ang mga luha sa mata ni Ligaya. Nakikinig lang si Joanne, paminsan-minsan ay nagtatanong para hikayatin pa itong magsalita. Nang makatulog si Ligaya, dahan-daang lumabas si Joanne ng kwarto. Pakiramdam niya, may nabuksang maliit na pinto sa puso ng bata. Kay Lancy, iba ang paraan ng pagpapakita ng lungkot. Mas madalas itong maging pikan, madaling magalit, o kaya'y maghahanap ng atensyon sa pamamagitan ng paggawa ng kalokohan. Napansin ni Joanne na kapag pinagagalitan ito ni Marco, lalo lang itong nagre-rebelde. Kaya sinubukan ni Joanne ang ibang approach. Kapag nagkakamali si Lancy, kinakausap niya ito ng masinsinan pero mahinahon kapag sila na lang dalawa. Lancy, alam kong naiinis ka kanina, pero hindi tama na sinigawan mo si Ate Linda, sabi ni Joanne isang beses matapos nitong magmaktol dahil hindi agad na ibigay ang gusto niyang laruan. She was slow, sagot ni Lancy, nakasimangot pa rin. Pero matanda siya sa'yo, dapat igalang natin siya. At saka, busy din si Ate Linda, di ba? Next time, pwede mong sabihin ng maayos kung ano ang kailangan mo. Hindi kumibo si Lancy, pero nakita ni Joanne na nakikinig ito. Maya-maya, lumapit ito kay Ate Linda. Ate Linda, sorry po kanina, mahinang sabi nito. Napangiti si Ate Linda at si Joanne. Unti-unti, nagkakaroon ng pagbabago. Nagsimula na ring maging mas komportable ang mga bata kay Joanne. Hinahanap na siya kapag wala siya sa paningin nila. Nagpapatulong na sa homework nang walang reklamo. Nagkukwento na tungkol sa nangyari sa school. Minsan, kapag nanonood sila ng TV sa sala, tatabi sila kay Joanne sa sofa, si Ligaya ay isasandal ang ulo sa balikat niya, habang si Lancy naman ay ipapatong ang paa sa hita niya. Mga simpleng kilos na nagpapainit sa puso ni Joanne. Isang Sabado ng hapon, naabutan ni Marco si Joanne at ang kambal sa hardin. Naglalaro sila ng habulan. Tawanan sila ng tawanan. Napahinto si Marco sa may pintuan, pinapanood sila. Nakita niya ang saya sa mga mata ng kanyang mga anak, isang tunay na saya na matagal na niyang hindi nakikita. At nakita niya si Joanne, hindi bilang yaya lang, kundi bilang isang taong nagbibigay liwanag sa madilim nilang tahanan. Napansin ni Joanne na nakatingin si Marco. Tumigil siya sa pagtakbo, medyo nahiya. Ngumiti lang si Marco, isang maliit, halos hindi mahahalata, pero totoong ngiti. Mukhang nag-e-enjoy kayo, sabi nito. Opo, sir. Ang kukulit po nila, sagot ni Joanne, habol ang hininga. Daddy, join us, sigaw ni Lancy. Umiling si Marco. Maybe next time, son. I still have work to do. Pero bago siya tumalikod, tumingin ulit siya kay Joanne. Thank you, Joanne. Nagulat si Joanne. Po, para saan po, sir? For making them laugh again, sabi ni Marco, at mabilis na itong pumasok sa loob. Naiwan si Joanne na medyo tulala. Sa kabila ng pagiging mailap ni Marco, nakikita pala nito ang mga ginagawa niya. At nagpapasalamat ito. Pakiramdam niya, hindi lang siya isang empleyado sa bahay na iyon. Unti-unti, nagiging bahagi na siya ng buhay nila, ng mga lihim sa likod ng kanilang mga ngiti at mga luha. At hindi niya alam kung bakit, pero ang munting pasasalamat na iyon mula kay Marco ay nagbigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Unti-unting nagiging pamilyar ang tunog ng tawa sa bahay ng mga Alonte, isang tunog na matagal nang nawala. Malaki ang kinalaman ni Joanne dito. Hindi lang siya basta tagapag-alaga, nagdadala siya ng init at sigla na tila ba nagpapagising sa natutulog na diwa ng tahanan. Sinimulan niyang magluto ng mga pagkaing Pinoy na kinalakihan niya sa Iloilo. Minsan, sinigang na baboy na may tamang asim. Minsan, adobo na may konting tamis. Nagustuhan ito ng kambal, pati na rin ni Ate Linda. Si Marco, kahit hindi nagsasalita, nauubos naman ang sinaing kapag ulam na luto ni Joanne ang nakahain. Isang gabi, habang naghahapunan, biglang nagsalita si Ligaya. Daddy, Yaya Jones' adobo tastes like the one Lola used to make.
Natigilan si Marco, napatingin kay Joanne. Ang lola na tinutukoy ni Ligaya ay ang ina ni Marco, na pumanaw na rin ilang taon bago ang asawa nito. Talaga ba, anak? Mahinang sabi ni Marco, may bahid ng alaala sa boses. Tumango si Ligaya. Yes, it makes me happy. Ngumiti si Joanne. Nako, paborito po kasi yan sa amin sa Iloilo. Simpleng luto lang po. It's good, sabi ni Marco, nakatingin sa plato niya. Very good. Iyon ang unang beses na direktang pinuri ni Marco ang luto niya. Isang simpleng komento, pero para kay Joanne, parang musika sa pandinig. Nagdala rin si Joanne ng mga kwentong bayan mula sa Visayas at mga Ilonggo lullabies na kinakanta niya sa kambal bago matulog. Paborito nila ang dandansoy at ang ili-ili tulog anay. Kahit hindi nila maintindihan lahat ng salita, tila may mahika ang himig na nagpapakalma sa kanila. Minsan, naabutan ni Marco si Joanne na kinakantahan ang natutulog ng mga anak. Hindi siya gumawa ng ingay, tahimik lang siyang nakinig mula sa pintuan, at may kung anong kumurot sa puso niya, isang halo ng lungkot at pasasalamat. Napansin din ni Marco ang pagbabago sa mga anak. Mas madalas na silang umiti, mas masigla, at mas bumuti ang performance sa eskwela. Hindi na rin sila gaanong nag-aaway o nagtatantrum. Kapag may problema, natuto na silang lumapit kay Yaya Joanne nila at makipag-usap ng mahinahon. Isang gabi, hindi makatulog si Marco. Bumaba siya para kumuha ng tubig sa kusina at naabutan niya si Joanne na nagtitiklop ng mga damit ng mga bata sa dining area habang tahimik na nakikinig sa music sa earphones nito. Gising ka pa pala, Joanne, sabi ni Marco, medyo nagulat. Nagulat din si Joanne. Agad niyang tinanggal ang isang earphone. Ay, sir. Opo, tinatapos ko lang po ito. It's late. Pwede mo namang ipagpabukas yan. Okay lang po, sir. Konti na lang naman po ito. Tumango si Marco, kumuha ng tubig. Akmang aakyat na siya nang bigla siyang magsalita ulit. Kumusta ang pamilya mo sa Iloilo? Natigilan si Joanne. Ito ang unang beses na nagtanong si Marco tungkol sa personal niyang buhay. Okay naman po sila, sir. Tumatawag naman po ako lagi. Good. Yung nanay mo, may sakit daw. Tumango si Joanne. Opo, sir. May maintenance pong gamot. Kaya rin po ako nag-Manila, para makatulong ng mas malaki. Tumahimik si Marco sandali. You're a good daughter. Tumingin ito sa kanya, at sa sandaling iyon, nakita ni Joanne ang respeto sa mga mata nito. At mabuti kang yaya sa mga anak ko. Salamat po, sir. Sige, matulog ka na pagkatapos mo dyan, sabi ni Marco bago tuluyang umakyat. Naiwan si Joanne na nakatulala sa tinitiklop na damit. Ang simpleng pag-uusap na iyon ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Parang nabawasan ang distansya sa pagitan nila. Hindi na lang siya basta empleyado, kinikilala siya ni Marco bilang tao, bilang si Joanne. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Joanne na medyo nagbago na rin si Marco. Paminsan-minsan, sumasabay na ito sa merienda nila ng mga bata. Nagtatanong na tungkol sa araw nila sa eskwela. Minsan, kapag naglalaro sila sa hardin, lalabas ito at manonood saglit, minsan ay may kasama pang maliit na ngiti. Isang linggo, walang pasok si Marco. Nagulat si Joanne ang pagbaba niya, naabutan niya itong nagtitimpla ng kape sa kusina at nakikipag-usap kay Ate Linda. Good morning, Joanne, bati ni Marco, mas magaan ang tono kaysa karaniwan. Good morning po, sir. Nag-aalmusal na ba ang mga bata? Hindi pa po, kagigising lang po yata nila. Sakto namang bumaba ang kambal, tumatakbo papunta kay Marco. Daddy, can we go to the park today? Please, paglalamang ni Ligaya. Tiningnan ni Marco ang mga anak, tapos tumingin kay Joanne. What do you think, Joanne? Pwede ba tayong pumunta sa park? Nagulat si Joanne at tinanong siya. Opo naman, sir. Maganda pong araw para mag-park. Okay, kids, after breakfast, get ready. We'll go to the park, nakangiting sabi ni Marco. Naghiyawan sa tuwa ang kambal. Pati si Joanne ay napangiti.
Ang dating tahimik at malungkot na bahay ay unti-unti nang napupuno ng boses-boses ng tawanan, boses ng kwentuhan, at boses ng pag-asang muling mabubuo ang isang pamilya. At sa gitna ng lahat ng ito, ang presensya ni Joanne ang nagsisilbing tulay, ang boses na nagbibigay himig sa kanilang katahimikan. Ang dating purely professional na samahan nina Joanne at Marco ay unti-unti nang nagkakaroon ng ibang kulay. Ang mga simpleng ngitian, ang mga sandaling pag-uusap, ang mga pagkakataong nagkakatinginan sila habang pinapanood ang kambal, lahat ng ito ay nag-iiwan ng kakaibang kiliti sa kanilang mga dibdib. Para kay Joanne, si Marco ay hindi na lang ang seryoso at malungkot niyang amo. Nakikita na niya ngayon ang lalaki sa likod ng pader na itinayo nito, isang mapagmahal na ama, isang taong nasaktan pero unti-unting natututong ngumiti muli. Hinahangaan niya ang dedikasyon nito sa mga anak at ang tahimik nitong lakas. Pero kasabay ng paghanga ay ang pag-usbong ng isang damdamin na hindi niya dapat maramdaman. Amo niya si Marco, yaya lang siya, mayaman ito, mahirap lang siya. At higit sa lahat, byudo ito na halatang mahal na mahal pa rin ang yumaong asawa. Anong karapatan niyang makaramdam ng ganito? Lagi niyang pinapaalalahanan ang sarili, trabaho lang, Joanne. Nandito ka para sa mga bata at sa pamilya mo sa Iloilo. Pero mahirap pigilan ang puso, lalo na kapag nakikita niya ang mga maliliit na gestures ni Marco. Minsan, napansin ni Marco na medyo matamlay si Joanne at bahagyang umuubo. Are you okay, Joanne? You sound like you're catching a cold, tanong nito habang naghahapunan sila. Okay lang po, sir. Medyo sinisipon lang po siguro. Kinaumagahan, nagulat si Joanne nang may iniabot si Marco sa kanya bago ito umalis papuntang opisina. Isang maliit na paper bag. Vitamins and some meds for your cold, sabi nito, hindi nakatingin sa kanya. Make sure you take them. Hindi pwedeng magkasakit ang nag-aalaga sa mga anak ko. Natigilan si Joanne, hawak ang paper bag. Isang simpleng pag-aalala, pero tumagos iyon sa puso niya. Salamat po, sir. Si Marco naman, hindi niya maitatanggi ang epekto ni Joanne sa buhay nila. Hindi lang sa mga anak niya, kundi pati na rin sa kanya. Ang presensya ni Joanne ay parang sikat ng araw na tumagos sa madilim niyang mundo. Ang simple nitong kabaitan, ang pasensya nito sa kambal, ang init ng mga ngiti nito, lahat ay unti-unting nagpapaguhit ng pag-asa sa puso niyang matagal nang nakakandado. Pero naguguluhan siya. Si Joanne ang yaya ng mga anak niya. Hindi tama na magkaroon siya ng ibang pagtingin dito. At paano si Marisa, ang yumaong asawa niya? Nararamdaman niyang parang tinatraidor niya ang alaala nito sa tuwing nahuhuli niyang napapangiti siya dahil kay Joanne, o kapag hinahanap-hanap ng mga mata niya ito kapag wala sa paningin niya. Isang gabi, medyo na late si Marco nang uwi. Pagod na pagod siya mula sa isang mahabang meeting. Pagpasok niya sa bahay, tahimik na. Akala niya tulog na ang lahat. Pero pagdaan niya sa sala, nakita niya si Joanne na mahimbing na natutulog sa sofa, may hawak pang libro na marahil ay binabasa niya habang hinihintay ang pagtulog ng kambal. Napahinto si Marco. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Joanne. Mukhang pagod din ito. Lumapit siya at marahang inalis ang libro sa kamay nito. Kumuha siya ng manipis na kumot mula sa kabinet at maingat na ikinumot sa kanya. Habang ginagawa niya iyon, isang takas na hibla ng buhok ni Joanne ang tumabang sa mukha nito. Walang pag-aalinlangan, marahan niyang inipit iyon sa likod ng tenga ni Joanne. Nagulat siya sa sariling kilos. Ang lambot ng balat nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Dahan-daang umatras si Marco, pinigilan ang sarili. Ano ba itong ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Umakyat siya sa kanyang kwarto, dala-dala ang imahe ni Joanne na natutulog at ang kakaibang pakiramdam na iniwan yun sa kanya. Kinabukasan, parehong mailap sina Joanne at Marco sa isa't isa. Naaalala ni Joanne ang pakiramdam na may dumampi sa mukha niya kagabi at ang init ng kumot na hindi naman niya kinuha. Nagising siya saglit noon, nakita niya ang anino ni Marco na paakyat ng hagdan. Siya kaya ang nagkumot sa kanya? Pinilig niya ang ulo. Imposible. O baka naman, si Marco naman, iniiwasan ng mga mata ni Joanne. Naiilang siya sa nangyari kagabi, sa naramdaman niya.
Ang tensyon sa pagitan nila ay hindi nakaligtas sa matalas na mata ng kambal. Daddy, why are you not talking to Yaya Joanne? Tanong ni Ligaya habang nag-aalmusal. Yeah, and Yaya Joanne, why is your face red? Tanong naman ni Lancy. Nagkatinginan sina Joanne at Marco, parehong nagulat at hindi alam ang isasagot. We're talking, sweetie, mabilis na sagot ni Marco. Daddy's just thinking about work. Hindi naman pumapula ang mukha ko, Lancy, sabi naman ni Joanne, pilit nang umingiti. Mainit lang siguro. Hindi kumbinsido ang kambal, pero hindi na sila nagtanong pa. Ang gulo ng puso ni na Joanne at Marco ay isang lihim na pareho nilang kinikimkim. Isang damdaming hindi nila masabi, hindi nila maamin, dahil sa mga pader na nakapalibot sa kanila ang estado sa buhay, ang nakaraan, at ang takot na masaktan o makasakit. Ngunit habang pinipigilan, tila lalo lang itong lumalakas, naghahanap ng pagkakataong makalaya. Sakto sa pagkakagulo ng damdamin ni na Joanne at Marco, isang tao mula sa nakaraan ang muling pumasok sa eksena si Clarice, ang pinsan ng yumaong asawa ni Marco na si Marisa. Maganda si Clarice, sopistikada, at laging nakaayos. Dati pa man, hindi nalingid sa kaalaman ng ilan na may lihim na pagtingin ito kay Marco, kahit pa noong nabubuhay pa si Marisa. Ngayong biyudo na si Marco, tila umaasa si Clarice na may pag-asa na para sa kanya. Dumating si Clarice isang weekend, dala-dala ang mga pasalubong para sa kambal at isang lutong ulam na paborito raw ni Marco. Sinalubong siya ni Ate Linda at agad naman siyang nagtungo sa sala kung nasaan si Marco, nagbabasa ng papeles. Marco, surprise, masiglang bati ni Clarice, lumapit at bumeso kay Marco. Medyo nagulat si Marco. Clarice, what are you doing here? Visiting my favorite pamangkins, of course. And you too, sabi ni Clarice, umupo sa tabi ni Marco, medyo malapit. I brought your favorite caldereta, just like how Tita used to make it. Thanks, Clarice, you didn't have to. Sakto namang bumaba si Joanne kasama ang kambal mula sa paglalaro sa taas. Tita Clarice, sigaw ng kambal, lumapit para yakapin ito. Sanay sila sa pagdalaw nito paminsan-minsan. Hello, my darlings. Look what Tita brought for you, sabi ni Clarice, iniabot ang mga laruan. Napatingin si Clarice kay Joanne, na tahimik na nakatayo sa gilid. Tinaasa niya ito ng kilay, tila sinusuri mula ulo hanggang paa. And who is this? Tanong niya kay Marco, ang boses ay tila mas mataray na ngayon. Ah, Clarice, this is Joanne Salazar. The kid's new yaya, pakilala ni Marco. Joanne, this is Clarice, Marisa's cousin. Hello po, Ma'am Clarice, magalang na bati ni Joanne. Ngumiti si Clarice, pero hindi umabot sa mga mata. Oh, the new yaya. I see. Sana naman you last longer than the previous ones. Mahirap alagaan ang kambal na yan. Ang tono ay parang nanunuya. Naramdaman ni Joanne ang lamig sa pakikitungo ni Clarice, pero hindi na lang siya kumibo. Akyat ko lang po saglit ang mga bata, sir, ma'am, para magbihis, palam niya. Habang paakyat sila, narinig pa ni Joanne ang sinabi ni Clarice kay Marco. Mukhang bata pa, Marco. Sigurado ka bang kaya niyang disiplinahin ang mga bata? At taga-probinsya pa yata. Baka mamaya, hindi sanay sa mga gawain dito. Hindi sumagot si Marco, pero narinig ni Joanne ang buntong hininga nito. Nasaktan si Joanne sa komento ni Clarice. Oh, bata pa siya at galing probinsya, pero ginagawa niya ang lahat para maalagaan ng mabuti ang kambal. Sa buong weekend na iyon, nanatili si Clarice sa bahay ng mga Alonte. At sa bawat pagkakataon, ipinaparamdam niya kay Joanne na hindi ito kabilang. Kapag naghahain si Joanne, papunahin ni Clarice ang pagkakaayos ng lamesa. Kapag naglalaro si Joanne kasama ang mga bata, bigla itong iepal at aagawin ang atensyon ng kambal. At kapag nakikita niyang nag-uusap sina Joanne at Marco, kahit tungkol lang sa mga bata, hahanap siya ng paraan para sumingit o putulin ang usapan. Napansin din ni Clarice ang unti-unting pagbabago kay Marco, mas madalas na itong ngumiti, mas nakikipaglaro sa mga anak. At napansin niya kung paano tumingin si Marco kay Joanne, minsan isang tingin na hindi niya pa nakikita dati. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Clarice sa selos.
Hindi niya matanggap na ang isang simpleng yaya lang ang nagpapasaya muli kay Marco at sa mga bata, isang bagay na hindi niya nagawa sa kabila ng kanyang mga effort. Isang hapon, habang nasa labas si Marco at si Ate Linda naman ay namamalengke, sinadya ni Clarice si Joanne sa kusina. "Joanne, can I talk to you for a minute?" sabi ni Clarice, nakapamewang. "Opo, ma'am. Alam mo, I appreciate your help with the kids. Pero let's be clear, you're just the yaya, okay? Huwag mong isipin na dahil mabait sa'yo si Marco at ang mga bata, may special place ka na dito." Nagulat si Joanne sa direktang sinabi ni Clarice. "Ma'am, ginagawa ko lang po ang trabaho ko." "Talaga ba? Kasi napapansin ko, parang masyado kang nagiging komportable. Remember your place, Marco is still grieving for Marisa. He needs family around him, like me. Hindi niya kailangan ng distraction." "Hindi po ako distraction, ma'am. Nagtatrabaho lang po ako." "Good. Just make sure you stick to your job. Don't get any funny ideas," sabi ni Clarice, tinalikuran si Joanne at umalis. Naiwan si Joanne na nanginginig sa galit at hiya. Gusto niyang sumagot, ipagtanggol ang sarili, pero pinigilan niya. Ayaw niyang gumawa ng gulo. Pero ang mga salita ni Clarice ay tumatak sa isip niya. Totoo nga ba? Baka nga masyado na siyang nagiging malapit. Baka nakakalimutan na niya ang lugar niya. Nang gabi ring iyon, nakahanap ng pagkakataon si Clarice na magsumbong kay Marco. "Marco, alam mo, nag-aalala lang ako," simula ni Clarice habang nagkakape sila sa sala pagkatapos maghapunan, ang kambal at si Joanne ay nasa taas na. "That yaya, Joanne. Nakita ko kasi siya kanina sa may study mo. Parang may tinitingnan sa mga papeles mo." Kumunat ang noo ni Marco. "Are you sure, Clarice?" "Oo. Hindi naman sa nagbibintang ako, pero, alam mo na. Mahirap magtiwala agad-agad, lalo na sa mga hindi natin lubos na kilala." "Nurse daw siya, di ba? Bakit siya nagyayaya? Baka may iba siyang motibo." Sinadya ni Clarice na magtanim ng duda sa isip ni Marco. Hindi agad nakasagot si Marco. Kilala niya si Joanne bilang mapagkakatiwalaan. Pero si Clarice ay pamilya ng yumaong asawa niya. Sino ang paniniwalaan niya? Ang pagiging protective niya sa mga anak at sa naiwan ng asawa niya, kasama na ang sarili niyang emosyonal na gulo, ay nagbigay puwang sa duda na itinanim ni Clarice. "I'll talk to her," sabi lang ni Marco, pero bakas sa boses niya ang pag-aalala na hindi naroon dati. Nakita ni Clarice ang epekto ng kanyang mga salita. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi nang hindi nakatingin si Marco. Ang laso ng panibugho at kasinungalingan ay nagsisimula ng kumalat sa tahanang unti-unti nang nakakahanap ng liwanag. Ang mga salitang itinanim ni Clarice ay nag-ugat sa isip ni Marco. Kahit ayaw niyang maniwala, hindi niya maiwasang magduda. Bakit nga ba nasa study niya si Joanne? Ano ang tinitingnan nito? Ang pagiging mailap ni Marco ay bumalik, at ang namumuong init sa pagitan nila ni Joanne ay biglang napalitan ng lamig. Napansin ni Joanne ang pagbabago sa pakikitungo ni Marco. Hindi na ito ngumingiti sa kanya. Ang mga sagot ay naging tipid at formal. Madalas, iniiwasan siya nito ng tingin. Nasasaktan si Joanne, hindi niya maintindihan kung ano ang nagawa niya. Isang gabi, habang pinapatulog ni Joanne ang kambal, tinawag siya ni Marco sa study nito. Kinabahan si Joanne. "Ito na ba yun? Joanne, sit down," sabi ni Marco, nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa, ang mukha ay seryoso. Naupo si Joanne sa silyang nasa tapat niya, ang mga kamay ay magkahawak sa kanyang kandanggan. "May gusto lang akong linawin," simula ni Marco, ang boses ay walang emosyon. "Clarice mentioned she saw you here yesterday afternoon. Na may tinitingnan ka raw sa mga papeles ko." Nanlaki ang mga mata ni Joanne. Sir, hindi po totoo yun. Pumasok po ako dito kahapon, pero para lang po kunin yung drawing book ni Ligaya na naiwan niya. Nakita ko po yun sa may gilid ng table niyo, kinuha ko lang po saglit at lumabas na agad ako. Wala po akong ibang ginalaw o tiningnan." Tinitigan siya ni Marco, sinusuri ang kanyang reaksyon. Gusto niyang maniwala kay Joanne, pero ang duda na itinanim ni Clarice ay malakas. "Look, Joanne," sabi ni Marco, bumantong hininga.
I need someone I can trust completely with my kids and my home. These past few months, things have become complicated. Sir, pinagkakatiwalaan niyo naman po ako, di ba? Naluluhang tanong ni Joanne. Mahal ko po ang mga anak niyo. Ginagawa ko po ang lahat para sa kanila. I know you care for the kids, pag-amin ni Marco. Pero, maybe this setup isn't working out anymore. Para sa ating lahat, parang pinagsakluban ng langit at lupa si Joanne. Hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Pinagdududahan siya ng taong unti-unti na niyang minamahal. At dahil lang sa sinabi ni Clarice, Sir, kung dahil po ito sa sinabi ni Ma'am Clarice, it's not just about what Clarice said, Joanne, putol ni Marco, kahit sa kaloob-looban niya, alam niyang malaki ang kinalaman nito. It's about boundaries. Things are getting blurred. Maybe it's better this way. Hindi niya masabi ang totoong dahilan na natatakot siya sa nararamdaman niya para kay Joanne, na nagugilty siya sa alaala ni Marisa, na nagpapadala siya sa laso ni Clarice. Mas madali na lang na itago ito sa likod ng professional boundaries. Tumulo na ang mga luha ni Joanne. So, pinapaalis niyo na po ako, sir? Tumango si Marco, hindi makatingin ng diretso kay Joanne. I think it's for the best. I'll give you a generous separation pay, of course. At magbibigay ako ng magandang rekomendasyon kung kailangan mo. Hindi na nakapagsalita si Joanne. Tumayo siya, pinunasan ang mga luha gamit ang likod ng kamay. Ang sakit, ang bigat sa dibdib. Pakiramdam niya, dinurog ang puso niya. Sige po, sir. Kung yan po ang desisyon niyo, sabi niya, pilit pinatatatag ang boses kahit nanginginig. Mag-iimpake na po ako. Tumalikod si Joanne at mabilis na lumabas ng study, hindi na pinigilan ang paghikbi. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at doon ibinuhos ang lahat ng sakit at sama ng loob. Bakit ganito? Bakit kailangang magtapos ng ganito? Minahal niya ang mga bata na parang tunay niyang mga kapatid o anak. At si Marco, akala niya, unti-unti na silang nagkakaunawaan. Isang malaking pagkakamali pala ang lahat. Nagsimula siyang mag-impake, ang bawat damit na tinitiklop ay parang may kasamang alaala ang unang araw niya, ang mga kalokohan ng kambal, ang mga ngiti ni Marco, ang mga munting tagumpay. Paalam na sa lahat ng iyon. Bago siya tuluyang umalis kinaumagahan, habang tulog pa ang kambal, sumilip siya sa kwarto ng mga ito. Lumapit siya sa kama ni Ligaya at hinalikan ito sa noo. Paalam, sweetie, bulong niya. Ginawa niya rin ito kay Lancy. Mamimiss ko kayo. Tahimik siyang lumabas ng kwarto, dala ang mabigat na puso. Naabutan niya si Marco sa sala, naghihintay. Iniabot nito ang isang sobra. Your pay, Joanne. And some extra. Tinanggap ito ni Joanne, hindi tumitingin kay Marco. Salamat po, sir. Mang Ben will drive you to the terminal. Hindi na po kailangan, sir. Kaya ko na po. Salamat po sa lahat. Tumingin siya kay Marco sa huling pagkakataon, ang mga mata ay puno ng lungkot at hindi nasabing mga salita. Pagkatapos ay tumalikod na siya at lumabas ng bahay, dala ang kanyang mga gamit at ang basag niyang puso. Naiwan si Marco sa sala, nakatanaw sa papalayong si Joanne. May kung anong kirot siyang naramdaman. Tama ba ang ginawa niya? Nang pumasok si Clarice sa sala, nakangiti. She's gone? Tanong ni Clarice. Tumango lang si Marco, umakyat sa kanyang kwarto, at isinara ang pinto. Pakiramdam niya, kasabay ng pag-alis ni Joanne ay ang paglisan din ng liwanag na unti-unti nang bumabalik sa kanilang tahanan. Iniwan siya ng mga alaala ang masasayang alaala ni Marisa, at ngayon, ang masasakit na alaala ng pagpapaalis niya kay Joanne. Ang pag-alis ni Joanne ay nag-iwan ng malaking puwang sa bahay ng mga Alonte, isang puwang na mas malalim pa kaysa inaakala ni Marco. Ang dating ingay ng tawanan ng kambal ay napalitan ng nakabibinging katahimikan, na paminsan-minsan lang ay binabasag ng kanilang pag-iyak o pagmamaktol. Where's Yaya Joanne, Daddy? Tanong ni Ligaya kinaumagahan, hinahanap ang pamilyar na mukha na gumigising sa kanya. Yeah, Daddy. Didn't she cook breakfast? Segunda ni Lancy, nakasimangot habang nakatingin sa hinandang almusal ni Ate Linda na hindi niya nagustuhan. Hindi malaman ni Marco ang isasagot. Yaya Joanne had to go home,
kids, sabi niya, pilit pinapagaan ang sitwasyon. May kailangan siyang asikasuhin sa probinsya nila. But she didn't say goodbye, reklamo ni Ligaya, naiiyak na. Is she coming back? Tanong ni Lancy, may pag-asa sa boses. Umiling si Marco. I don't think so, son. Ang sagot na iyon ay nagdulot ng hagulgol mula kay Ligaya at matinding pagtatampo mula kay Lancy. Mula noon, naging mahirap na ang bawat araw. Ayaw kumain ng mga bata. Madalas silang tulala o kaya'y nagkukulong sa kwarto. Pati sa eskwela, napansin ng mga guro ang pagiging matamlay nila. Sinubukan ni Clarice na punan ng pagkukulang. Nag-volunteer siyang tumulong sa pag-aalaga sa kambal. Pero iba ang epekto niya. Kapag sinusubukan niyang pasayahin ang mga bata, lalo lang silang sumisimangot. Kapag pinipilit niyang pakainin, tinatabig lang nila ang pagkain. Hindi niya makuha ang kiliti ng mga ito, wala siyang pasensya na katulad ng kay Joanne. They miss her, Marco, sabi ni Clarice isang gabi, halatang frustrated na rin. Maybe you should hire a new yayason. Nag-hire nga si Marco ng bago, isang mas may edad na babae na may experience daw. Pero 2 araw lang ito tumagal. Sir, pasensya na po, pero hindi ko po kaya ang mga anak niyo. Lagi na lang pong si Yaya Joanne ang hinahanap, sabi nito bago umalis. Lalong nalubog sa pag-aalala si Marco. Nakikita niya ang epekto ng pag-alis ni Joanne sa mga anak niya. At hindi niya maipagkakaila, apektado rin siya. Ang bahay ay tila bumalik sa dati nitong lamig at lungkot, o baka mas malala pa. Hinahanap-hanap niya ang presensya ni Joanne, ang mga luto nito, ang mahinahon nitong boses, ang paraan nito ng pagpapakalma sa kambal, at sa kanya. Isang gabi, pumasok si Marco sa kwarto ng mga anak para i-check sila. Nakita niyang mahimbing nang natutulog si Ligaya, pero may bakas pa rin ng luha sa pisngi nito. Si Lancy naman ay gising pa, nakatingin sa kisame. Can't sleep, son? Tanong ni Marco, umupo sa gilid ng kama nito. Daddy, did you make Yaya Joanne leave? Diretsong tanong ni Lancy, tumingin sa ama. Natigilan si Marco. Why would you say that? Because, Tita Clarice told Ligaya that Yaya Joanne wasn't good for us. That she was just pretending to be nice. Parang sinaksak ang puso ni Marco. Ganoon pala ang sinabi ni Clarice sa mga bata? At siya, nagpadala siya sa mga kasinungalingan nito. Tiningnan niya ang anak, kitang-kita ang sakit sa mga mata nito. Lancy, sabi ni Marco, ang boses ay basag. That's not true. Yaya Joanne, she was good to us. Very good. Daddy made a mistake. A big mistake. Hindi kumibo si Lancy, pero nakita ni Marco ang pag-unawa sa mga mata nito. Niyakap niya ang anak. I'm sorry, son. I'm so sorry. Kinabukasan, kinausap ni Marco si Clarice. Sa wakas, nakita niya ang tunay na kulay nito ang inggit, ang pagiging mapanira. Tinapos niya ang anumang ugnayan nila na higit pa sa pagiging magkamag-anak dahil sa yumaong asawa. Pinakiusapan niya itong huwag nang bumalik muna sa bahay nila hanggat hindi pa maayos ang lahat. Nagalit si Clarice, pero wala siyang nagawa kundi umalis. Pagkaalis ni Clarice, hinarap ni Marco ang sarili. Inamin niya ang kanyang pagkakamali. Nagpadala siya sa duda, sa selos ng iba, at sa sarili niyang takot. Nasaktan niya si Joanne, at higit sa lahat, nasaktan niya ang sarili niyang mga anak. Kailangan niyang itama ito. Naalala niya ang sinabi ni Joanne tungkol sa nanay nito sa Iloilo. Iyon lang ang clue niya. Nag-research siya online, nagtanong-tanong sa agency na pinagkuhanan niya kay Joanne. Nalaman niya ang buong pangalan ng nanay nito at ang posibleng bayan nila sa Iloilo. Habang nag-iimpake siya ng maliit na bag, nakita niya ang isang sobre sa drawer niya. Ito yung sobrang may lamang separation pay na ibinigay niya kay Joanne, pero hindi nito kinuha ang extra. Isinilid niya ito sa bag. Pero hindi lang pera ang kailangan niyang dalhin. Kailangan niyang dalhin ang kanyang pagsisisi at ang kanyang puso. Umupo siya at kumuha ng papel at ballpen. Nagsimula siyang magsulat, isang liham para kay Joanne. Hindi niya alam kung paano sisimulan, pero hinayaan niyang damaloy ang mga salita mula sa kanyang puso. Isinulat niya ang kanyang pagsisisi,
ang kanyang pag-amin sa pagkakamali, ang epekto ng pag-alis nito sa kanila, lalo na sa mga bata. Isinulat niya kung gaano niya ito na-miss, kung gaano nila ito na-miss. Hindi niya isinulat ang tungkol sa nararamdaman niya para dito, hindi pa iyon ang tamang panahon. Ang mahalaga ay mapatawad siya nito at maintindihan nito kung back priority ang paghingi ng tawad. Nang matapos ang liham, itinupi niya ito at inilagay sa isang sobra. Bukas na bukas din, lilipad siya papuntang Iloilo. Hahanapin niya si Joanne. Susuyuin niya ito. Hindi para bumalik bilang yaya, kundi para ayusin ang lahat. Para subukang ibalik ang liwanag na nawala sa kanilang tahanan. Landing ng eroplano sa Iloilo International Airport, ibang Marco Alonte ang bumaba. Wala ang kurbata at business suit, napalitan ito ng simpleng polo shirt at maong pants. Dala ang maliit na bag at ang sobrang naglalaman ng kanyang liham, huminga siya ng malalim. Ang hangin dito, mas presko, mas mabagal ang takbo ng buhay. Contrast sa Maynila, sumakay siya ng taxi at sinabi ang pangalan ng bayan na nakuha niya mula sa kanyang research. Mahaba-haba rin ang biyahe mula sa airport. Habang nasa daan, pinagmamasdan niya ang mga tanawin, malalawak na palayan, mga simpleng bahay, mga taong naglalakad sa kalsada na may ngiti sa labi. Ito ang mundo ni Joanne. Pagdating sa bayan, nagtanong-tanong siya sa mga tao, ipinakita ang pangalan ng nanay ni Joanne. Sa kabutihang palad, sa isang maliit na komunidad, madaling magkakilanlan ang mga tao. Itinuro siya sa isang simpleng bahay na yari sa pinaghalong kahoy at semento, may maliit na tindahan sa harap. Ito na siguro iyon. Bumaba siya ng taxi, nagbayad, at huminga ulit ng malalim bago lumapit. May isang matandang babae na nag-aayos ng paninda sa tindahan. Siya marahil ang nanay ni Joanne. Kamukha nito si Joanne, lalo na ang mga mata. Magandang hapon po, magalang na bati ni Marco. Napatingin ang babae sa kanya, tila nagtataka kung sino ang dayo. Magandang hapon din, Iho. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Hinahanap ko po sana si Joanne Salazar. Nandito po ba siya? Biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda, naging maingat. Bakit mo siya hinahanap? Sino ka ba? Ako po si Marco Alonte. Ako po yung dati niyang amo sa Maynila. Mas lalong sumeryoso ang mukha ng nanay ni Joanne. Ano pa ang kailangan mo sa anak ko? Hindi pa ba sapat na pinaalis mo siya? Natigilan si Marco. Alam pala nito. Kaya nga po ako nandito, Nay, para po humingi ng tawad kay Joanne. Nagkamali po ako. Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang kanyang sinseridad. Maya-maya'y bumantong hininga ito. Nasa likod bahay siya, nagdidilig ng halaman. Puntahan mo na. Nagpasalamat si Marco at naglakad papunta sa likod bahay. At doon, nakita niya si Joanne. Nakasuot ng simpleng duster at tsinelas, nakatali ang buhok, nagdidilig ng mga gulay. Nang marinig niyang may papalapit, lumingon siya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita kung sino ito. Nabitawan niya ang hawak na tabo. Sir Marco? Anong ginagawa niyo dito? Hindi makapaniwalang tanong ni Joanne. Lumapit si Marco, ilang hakbang ang layo sa kanya. Joanne, pwede ba tayong mag-usap? Hindi agad nakasagot si Joanne. Halo-halong emosyon ang bumalat sa kanya, gulat, kaba, kaunting galit, at ang kirot ng nakaraan. Tumango na lang siya. Naglakad sila papunta sa isang maliit na upuang kawayan sa ilalim ng puno ng mangga. Umupo sila, may ilang pulgadang pagitan. Ang awkward. Joanne, simula ni Marco, hindi alam kung paano uumpisahan. Kinuha niya ang sobra mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Joanne. Para sa'yo. Nag-aalangang kinuha ito ni Joanne at binuksan. Binasa niya ang liham. Habang nagbabasa, unti-unting tumulo ang mga luha niya. Ang bawat salita ng pagsisisi, ng pag-amin sa pagkakamali, ng paglalarawan sa lungkot ng mga bata, lahat ay tumatagos sa puso niya. Nang matapos siyang magbasa, tumingin siya kay Marco, ang mga mata ay puno ng luha. Bakit ngayon lang, sir? Because I was a fool, Joanne, amin ni Marco, ang boses ay puno ng pagsisisi. I listened to lies. I let my own fears and grief cloud my judgment.
I was wrong. So wrong. At ang mga bata, they miss you terribly. Ligaya cries herself to sleep sometimes. Lancy is quiet and angry. The house, it's not a home without you, Joanne. Napahikbi si Joanne. Naaawa siya sa mga bata. Namiss din niya ang mga ito ng sobra. Kamusta na po sila? They're sad, lost. Tinatanong nila lagi kung bakit ka umalis, kung babalik ka pa ba. Joanne, hindi ko to sinasabi para pilitin kang bumalik bilang yaya nila. Nandito ako para humingi ng tawad. Para sabihin sa'yo na pinagsisisihan ko ang ginawa ko. At para, hilingin na kung kaya mo pa, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Hindi bilang amo at yaya, kundi bilang tao, bilang mga kaibigan na nasaktan ko. Tumingin si Joanne sa malayo, pinupunasan ang mga luha. Ang sakit na naramdaman niya ay nandito pa rin. Pero ang sinseridad sa mga mata at boses ni Marco, at ang pag-aalala niya para sa kambal, ay hindi niya kayang balewalain. Hindi po ganoon kadali, sir, mahina niyang sabi. Nasaktan po ako. Pinagdudahan niyo po ako. Alam ko, Joanne. At wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Handa akong gawin ang lahat para mapatawad mo lang ako. Kahit hindi ka na bumalik sa Maynila, ang mahalaga sa akin ay malaman mong nagsisisi ako at humihingi ako ng tawad. Katahimikan ang namayani sa pagitan nila, tanging ang huni ng mga ibon at ang malayong tunog ng mga tricycle ang maririnig. Pinag-isipan ni Joanne ang lahat. Ang pagmamahal niya sa kambal. Ang unti-unting pagbabago na nakita niya kay Marco bago dumating si Clarice. Ang liham na hawak niya ngayon. Maya-maya, nagsalita ang nanay ni Joanne na lumapit pala sa kanila. Joanne, anak, sabi nito, hinawakan ang balikat niya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa'yo, kundi para sa sarili mo. Para makalaya ka sa bigat na dinadala mo. Tumingin ito kay Marco. At ikaw, Iho, kung totoo lahat ng sinasabi mo, patunayan mo. Huwag mong hayaang masaktan muli ang anak ko. Tumango si Marco. Pangako po, Nay. Hinding-hindi na po mauulit. Tumingin si Joanne kay Marco, pagkatapos ay sa kanyang nanay. Huminga siya ng malalim. Isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Isang desisyon na babago hindi lang sa buhay niya, kundi pati na rin sa buhay ng pamilyang unti-unti na niyang itinuring na sarili niyang pamilya. Sige po, sir, sabi ni Joanne, ang boses ay mas matatag na. Pinapatawad ko na po kayo. Nakita niya ang laking ginhawa sa mukha ni Marco. Pero, hindi pa po ako sigurado kung kaya ko nang bumalik. Naiintindihan ko, Joanne, sabi ni Marco. Hindi kita pipilitin. Ang mahalaga, napatawad mo na ako. Pero, sana pag-isipan mo. Hindi para sa akin, kundi para kay Lancy at Ligaya. They need you. Tumango si Joanne. Pag-iisipan ko po. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Marco sa Iloilo, tumuloy sa isang maliit na inn sa bayan. Araw-araw, dumadalaw siya sa bahay ni na Joanne. Hindi para mangulit, kundi para makipagkwentuhan lang sa nanay nito, minsan ay tumutulong sa mga simpleng gawain, o kaya'y naglalakad-lakad kasama si Joanne sa tabing dagat kapag hapon. Ipinakita niya ang ibang Marco ang hindi boss, ang hindi mayaman, kundi ang simpleng tao na handang magpakumbaba at maghintay. Nakita ni Joanne ang effort ni Marco. Nakita niya ang sinseridad nito. At higit sa lahat, nararamdaman pa rin niya ang pagmamahal para kay Lancy at Ligaya. Isang gabi, habang nakatingin sa mga bituin, ginawa na niya ang kanyang desisyon. Kinabukasan, maagang nagising si Joanne. Alam na niya ang kanyang gagawin. Nang dumating si Marco para mag-almusal kasama sila, isang bagay na naging rutina nila sa mga nakaraang araw, sinalubong siya ni Joanne ng isang maliit na ngiti. Sir Marco, sabi ni Joanne, medyo nahihiya pa rin. Nagdesisyon na po ako. Napahinto si Marco sa pagsubo ng pandesal. Tumingin siya kay Joanne, puno ng pag-asa at kaba. Sasama po ako pabalik sa Maynila, tuloy ni Joanne. Nagliwanag ang mukha ni Marco. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, ang unang totoong masayang ngiti na nakita ni Joanne mula nang dumating ito. Talaga, Joanne? Sigurado ka? Tumango si Joanne. Opo, para po kina Lancy at Ligaya. Tumingin siya kay Marco.
Pero sir, ayoko na pong bumalik bilang yaya lang nila. Naintindihan agad ni Marco ang ibig sabihin ni Joanne. Hindi na ito tungkol sa trabaho lang. Tungkol na ito sa relasyon, sa pamilya. Alam ko, Joanne, seryosong sabi ni Marco, hinawakan ang kamay nito na nakapatong sa mesa ang unang beses na nagdikit ang kanilang mga balat ng may intensyon. Hindi ka na babalik bilang yaya. Babalik ka bilang parte ng pamilya. Kung papayag ka. Namula si Joanne, pero hindi niya binawi ang kamay. Tumango siya ulit, isang masayang tango na may kasamang luha ng galit. Pati ang nanay ni Joanne na nakikinig lang ay napangiti. Ang pagbabalik nila sa Maynila ay puno ng excitement. Sinalubong sila sa airport hindi lang ni Mang Ben, kundi pati na rin ng kambal. Nang makita ng mga bata si Joanne, nagunahan silang tumakbo para yakapin ito ng mahigpit. Yaya Joanne, you're back. You're really back, sigaw ni Ligaya, umiiyak sa tuwa. We missed you so much, Yaya, sabi ni Lancy, nakayakap din ng mahigpit, hindi na itinatago ang emosyon. Naiyak na rin si Joanne habang yakap-yakap ang dalawa. Na-miss ko rin kayo. Sobra. Si Marco, nakatayo sa gilid, pinapanood sila na may ngiti sa labi at luha sa mga mata. Ito ang pamilyang gusto niyang mabuo muli. Ang pagbabalik ni Joanne sa bahay Alonte ay nagmistulang isang bagong simula. Oh, siya pa rin ang tumututok sa mga bata, pero iba na ang dynamics. Hindi na siya, Yaya Joanne, lang. Siya na si Tita Joanne para sa kambal, minsan ay Joanne, na lang kapag si Marco ang kausap, lalo na kapag silang dalawa lang. Si Marco ay naging mas presenteng ama. Mas madalas na siyang umuwi ng maaga. Sumasali na siya sa mga laro ng mga bata. Tinutulungan sila sa homework kasama si Joanne. Kapag weekend, lumalabas sila sa park, sa mall, minsan ay nag-o-overnight sa beach. Mukha na silang isang tunay na pamilya. Isang gabi, pagkatapos mapatulog ang kambal, naabutan ni Marco si Joanne sa kusina, nagtitimpla ng tsaa. Hindi ka pa matutulog? Tanong ni Marco, lumapit. Hindi pa po ako inaantok, sir. Marco, pagtatama ni Joanne, medyo nahihiya pa rin sa pagtawag sa pangalan nito. Ngumiti si Marco. Me too. Kumuha siya ng mug. Pwede pa share ng tsaa? Tumango si Joanne at ipinagtimpla rin siya. Umupo sila sa maliit na mesa sa kusina, tahimik na umiinom ng tsaa. Joanne, sabi ni Marco maya-maya. Thank you. Para saan na naman po, nakangiting tanong ni Joanne. For coming back. For forgiving me. For everything. Tumingin siya sa mga mata ni Joanne. You brought back the light into our lives. Into my life. Nararamdaman ni Joanne ang init na bumabalot sa kanyang puso. Masaya po ako na nakabalik ako, Marco. Masaya ako na kasama ko kayo. Joanne, alam kong maaga pa. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin at pagdaanan. Pero gusto kong malaman mo. Huminga siya ng malalim. Mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka sa amin. At gusto kong subukan nating buuin ang pamilyang ito. Tayong apat. Hindi na napigilan ni Joanne ang mga luha ng kaligayahan. Ito ang mga salitang matagal nang inaasam ng puso niya. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Gusto ko rin yun, Marco, sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamahal. Sama-sama nating subukan. Sa ilalim ng tahimik na gabi, sa simpleng kusina ng bahay Alonte, isang pangako ang nabuo. Hindi na ito ang kwento ng isang yaya at ng kanyang amo. Ito na ang simula ng kwento ng isang pamilyang sinubak ng lungkot, ng pagkakamali, at ng panibugho, ngunit pinatatag ng pagpapatawad, pag-asa, at higit sa lahat, ng pag-ibig. Ang yaya na dumating para mag-alaga ay siya na ngayong nagpapatibok at nag-aalaga sa puso ng buong pamilya. Ang yaya ng puso ko ay hindi na lang titulo, ito na ang kanilang katotohanan, ang kanilang masayang bagong simula.